magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Kahit na ikaw ay nagbago na. Wow, may papikit. Iibigin pa rin kita kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na wag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag kong iwan, ayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Lapit ng lapit, ako'y lalapit, layo ng layo. Ba't ka lumalayo? Labo ng labo, ika'y malabo, ika'y malabo, tayo'y malabo. Bumalik at muli ka ring aalis. Tatakbo ka ng mabilis, yayakapin ng mahigpit. Ang hirap pa, wala mang iyong pupuntahan. Kung ako ba ay pagbibigyan O nalilito lang kung saan. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na wag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo akong iwan na ayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Lapit ng lapit, ako'y lalapit, layo ng layo. Ba't ka lumalayo? Labo ng labo, ika'y malabo, malabo, tayo'y malabo. Lapit ng lapit, ako'y lalapit, layo ng layo. Ba't ka lumalayo? Labo ng labo, ika'y malabo, malabo. Oh, bakit ba kailangan Pang umalis, pakiusap lang na wag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan na ayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, kahit di ka na sakit. Lalayo! Lumayo na talaga nga. Oo, lumayo na talaga ang bagyo dahil wala na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Emong. Ang saya. Oo, kahit naman na gano'n na grabe naman yung iniwan niyang alaala. Yung pinsalang iniwan niya, Kaya grabe. nga, nakakainis din, Oo, pero ngayon nga mga ka-MB ay wala ng bagyo. Ngunit subalit na dapat marahil bagkusay, ang ating nararanasan ngayon ay ang habagat o southwest monsoon. Oo. Ito nga ay umaapekto ngayon sa western side ng Luzon, ng northern Luzon, central Luzon at NCR. I see. Yan yung mga nakakaranas pa rin ng hagupit ng ng habagat. Kaya until now, 'di ba? Kahit wala na, kailangan pa rin talagang safety ang inaalala natin kasi syempre tignan mo lang na 'yon, ang daming nabasa kaninang umaga. Oo, totoo
Totoo yan. Ako, Oo. inaasahan pa rin ngayong pagbaha at landslide dito sa may Ilocos Region, Abra at Benguet, dulot nga ng patuloy pa rin na pag-ulan. Sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat pa rin na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, dulot nga ng habagat na maaaring magdulot pa rin ng posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Kaya nga narito ang mga lugar na walang pasok ngayong July 28. Medyo madami-dami yan, Oo, ha? dito sa Cordillera Region, Baguio City, from preschool to kindergarten, public and private po yan. Sa Benguet, preschool to senior high school, public and private din po yan. The same rin po kay Abra. Ano pa ba? Oo, actually si Baguio, may update sila hanggang Yes. grade 8. Yeah! Oo, hanggang grade 8 ang walang pasok. Pasok Kasi na ngayon. naunang pinost kasi talaga From preschool to kindergarten. Pero nagkaroon ng update, preschool to grade 8 na siya. 8 ba? Oo. Not 6? Grade 8. 8 na. Oo, grade 8 okay, yung... grade 8 na. Oo, Oo. nandito. Oo din. At hindi lang yan, pati po sa Region 1 sa Ilocos Region, sa La Union, all municipalities, all levels po yan, public man yan o private, wala pong pasok sa Pangasinan, sa Aguilar, Alaminos, Anda, ano pa ba, Calasiao, Dagupan, Infanta, and Lingayen, Mabini, Mangaldan, ano pa nga, mga Tarama, Pandan, San Carlos City, lahat po yan from all levels, public man o private man yan, wala pong pasok yan, pati po sa San Fabian, Santa Barbara, Orbistondo, sa Region 3, sa Central Luzon. Oo, grade 6 pala yun. Sorry. grade I would 6, like to oo. correct myself. It's up to grade 6. Yun na yung second na update. Yes, Oo, yes. Tsaka sa Region 3 sa Central Luzon, sa Bulacan, Kalumpit, face-to-face, wala pong pasok. Malolos City, Paumbong, wala rin pong pasok ng all levels sa Pampanga, Candaba, Masantol, Siyempre, may mga... non-passable Oo. roads pa rin. Ano, yung road going to Cabuyao na located dito sa may Santo Tomas, Poblacion, Tuba, Benguet, closed pa rin yan due to landslide nga. At sa Debeng, Cadian, Topdak section, road to Mill Site, Camp 6 in Barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Dahil nga sa pagguho pa rin or pagbagsak ng mga bato. Tipak ng bato. Nakakainis. Oo, itong si Emong Oo talaga. nga, grabe Ito, yung ano. anniversary nga dito ngayon, no, sa Agno. Oo, so imbis na nagkaroon ng selebrasyon nga, pero dahil dito kay Emong, yung ginawa na lamang nila dito sa may Agno, Pangasinan, ay tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Totoo Oo. yan. And nakakatuwa din kasi ang dami talagang tumutulong para mabangon ulit ang Benguet, ang Ilocos Sur, Ilocos Real. Norte, La Union at Pangasinan. Oo, pati nga dito sa may La Union, Oo, grabe din yung ginawa ng Yung bagyong Emong to na to, talaga. parang nagigigil Tapos ako. marami pang mga lugar dyan na wala pa yatang kuryente dahil nga sa mga poste Yes, exactly. na bumagsak dahil dyan. Lalo na dito sa Baguio. Kaya dito rin sa Baguio, mga ka-MB, ingat-ingat pa rin tayo. Tignan pa rin natin ang kapaligiran natin. We have to be vigilant at this time. Oo. Kaya yung mga magta-travel po dyan, i-ano nyo muna, wag nyo munang ituloy yung mga travel ninyo. Hintayin nyo muna pong humupa ang pag-uulang, dulot pa rin po ng habagat and maklear po lahat ng mga road na dadaanan natin. Real. Kaya naman mga ka-MB, nako, unahin pa rin natin ang happiness ngayong Lunes. Oo, dito sa Morning Balitaktakan. Mayat niya at umulan man o umaraw, maghahatid pa rin tayo ng kasiyahan. Kaya naman ating unahin ang happiness ngayong Lunes. Tulad ng sinabi ko. Oo. Happiness comes hand in hand with pagkain. Oo. Ano mo yung mga pagkain na masarap ngayon? Lugaw! Lahat na may sabaw. Oo. Totoo. Diyos me. Oo, parang yung kinain natin nung nakaraan. Oo. Sopas. Ang sarap na. Nawala kahit kayong walang sabaw. sahog yan, okay lang. Nawala din yung sabaw. Oo. Bimlad. Dahil macaroni na. Akala ko nga may but-but yung kaldero. Wala. Pero, paano kung ang pagkain pala ay fresh no more? Ating alamin ang mga dapat malaman tungkol sa best before at expiry date, especially ngayon, nagawawala-wala ng mga kuryente. Mayat maya ka niyan, yung best before mo, wala na talaga. Oo, best after na pala yun. siya. Alamin natin yan dito sa Fact na Fact. Uy, Besh, kailan ka last tumingin sa label ng food mo? Kahapon? Last week? Never in your life?
Kung ako sa'yo, i-check mo na yung ref mo. Baka may kahati ka na sa rent this month. Pero, wait a minute. Best before? Expiry date? Bakit dalawang label? Nakakahilo. Ito ang palaging tanong ng bayan. Ano nga ba ang pinagkaiba ng best before at expiry date? Ang best before ay parang ex mo na hindi mo pa ma-let go. Hindi pa siya totally bad, pero hindi na rin siya kagaya ng dati. Ibig sabihin, the food is still safe to eat after the date. Pero, baka hindi na siya kasing crunchy, creamy, o crispy kagaya ng dati. Safe to eat ba? Yes naman. Pero the quality, it depends. Paano naman kung expiry date ang nakalagay? Naku po, ibang usapan na yan. Sa salitang expired pa lang, dapat isang malaking red flag na yan that says, huwag mo akong kainin o inumin. Kung kinain mo pa yan kahit amoy 1,000 taon nang nabubuhay sa earth, good luck sa tiyan mo. Pero kung ako sa'yo, hindi ko gagawin yan. Isa pang mahalagang tandaan kapag nagbabasa ng best before at expiry date ay ang pagkakasunod-sunod nito. Ayon ito sa Food and Drug Administration. Dapat mauuna ang day, susunod ang month, at panghuli ang year. Only the day and year are numbers. At ang month, dapat nakaprint in words. Dahil kung puro numbers naman yan, very confusing ang atake, ma. When it comes to fresh produce, simple lang yan. Hindi kagaya ng mga delata at iba pang mga products na may best before at expiry dates, hindi kasi date ang basehan ng mga gulay at prutas. Ang basehan pagdating sa fresh produce ay paglanta, pag-iba ng kulay at amoy, at syempre, ang most ew factor of all, ang infamous na puting amag. Kaya naman next time na bibili ka sa labas, huwag lang basta-basta mag-add to cart. Always check the label and freshness levels. In short, food safety is life. Laging tandaan, ang tunay na fresh ay hindi lang sa itsura makikita. Dapat parang beauty yan. It's fresh inside and out. Tama. Oo, fresh inside and out. Oo. Pero mas maganda pala ng fresh from the inside. Pero merong mga ganyang bagay minsan sa akin, ano, kahit na merong mamuti-muti sa labas, tanggalin mo lang yan, mabalin pa deta, isut ibagbaga ni inang mo. Aglalo no, pag yung mga loaf bread. Yeah, totoo. Di ba Ay, pag totoo loaf yan. bread, ay meron na, ay tanggalin mo lang yan, tapos yung kabila na lang. Oo, okay ganon. naman eh. Sa cheese kasi ganun din naman, di ba? O, mas, pag inaamag, mas masarap. Yung blue cheese. Di ba, hindi ko, yun lang siguro hindi ko kayang maatim na kainin. Totoo. Yung blue cheese. Na-try ko naman yung... Yung blue cheese? Yes. Anong Okay kulay naman. niya? No! Typical cheese lang. Pero kasi di ba may sorry, ano. sorry. Oo. Oo. Pero, totoo Kala ko ba? yellow cheese. Hindi ako nakarelate doon. Kasi Hindi, kumakain. tinawag lang siyang blue kasi Blue. parang yung amag, Amag yun yung niya. naglalabas ng parang Flavor, bluish. Oo, yes. parang bluish na color niya. Parang ikaw ngayon, Diba, isa kang blue blue? cheese. Nako, Hindi. ngayong kalahati na natin ng taon, meron kasing magaganap. Oo, ngayong araw na ito. Oras naman para sa isang katanungang napapanahon talaga. Kasi ang tanong natin, ako, satisfied ka ba sa performance ng ating Pangulo sa nagdaang taon? Alamin natin ang kasagutan ng publiko sa ating Balitaktakan Question of the Day. Magandang umaga mga ka-MB. Ako si Paula Dumo at samahan ninyo kung kunin ang opinyon ng taong bayan sa naging pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nagdaang taon. Kaya tara? Ano pong pangalan nila? April Santos. Nieves Rivera. Alvin po. Jane Santos. Joseph po. Jasper Patrick Alfonso po. My name is Eric Jan po. Darren Solis po. Angelo Espinosa po. Satisfied po ba kayo sa pamumuno ni Bongbong Marcos nitong mga nakaraang taon? Hindi. No. Hindi po. Nagdaang taon. Hindi pa po ako satisfied kasi neutral lang po. Yes po.
Nakabongbong ako pero di ako satisfied. Neutral lang din. Kasi may mga terms kasi siya na parang hinahanap niya pa ng ibang solusyon na yung sa pamumuno niya hinahanap niya pa yung mga bagay na may solusyon na pero naghahanap pa siya ng ibang solusyon. Neutral lang po. Because po, kung mapapansin naman po natin sa economic development and lalo sa partnership sa pagdating sa foreign countries po, lalo sa mga business is umangat po tayo pagdating po sa mas nagkaroon po tayo ng mga kapartner. In my observation po, hindi niya nabigyang tuon pansin po yung sa pagdating sa inside sa country po, lalo po sa agriculture, mas inuna po yung importation, which is previously sa last report po is nalugi yung mga farmers sa Nueva Ecija dahil sa pag-import ng products which is in sibuyas or so on. And naman po sa infrastructures, naging okay naman po, pero hindi pa rin po sapat for me po. Hindi po. Kasi bilang regular na empleyado sa minimum wage, medyo paunti-unti pa rin at parang hindi naman nagbabago yung sahod ng mga nasa normal na sector. For me po, siguro sa ngayon, hindi pa po ako satisfied kasi and wala pa naman po siyang 6 na taon na namumuno, di ba? And siguro po bigyan po natin siya ng room para sa improvement, di ba? Lahat naman ng tao and bagay is may improvement, di ba? Sabi nga nila, di ba, change is constant sa mundong ito. Yan. Sa opinion ko naman po is parang hindi naman po ramdam yung yung parang pamumuno niya. Parang hindi naman sa makaleno or pero sa totoo lang po talaga parang hindi naman po talaga ramdam yung mga projects nila, sinasabi nila parang hindi naman po talaga na nararamdaman yung mga programa, plataforma na isinulong nila nung nangangampanya pa sila. At yan ang mga naging sagot ng ilan sa ating mga kababayan. Kayo dyan sa studio, satisfied ba kayo? Yun pala yung katanungan natin. Pero bago tayo mapunta dito sa ating balitaktakan, meron lamang tayong kaunting paalala. Yes. Because the views and opinions of the guest, the host, does not reflect the views and opinions of the program and of the network. Totoo yan. Baka mamaya na. Oo nga baka mamaya Oo. dyan na. Oo. Yan. Saya. Ikaw ba, sa Ako tingin ba? mo? Well, neutral. Oo. Kasi may nagawa siya, pero I hope mas marami pang magawa. Mas marami pa siyang magawa na mas dapat maramdaman ng malahat ng Pilipino. Exactly. Oo. Oo. Kasi Pero, kung may ginawa ka pang 1/4 lang, Oo. well, hindi yun effective. Yes, Oo. yes, So, yes. dapat ang target mo lagi, hindi yung pangkalahati, dapat yung pangkalahatan. pangkalahatan. Ay, Exactly. gusto ko yan. Huwag pangkalahati, pangkalahatan. Oh yeah, I agree. Ikaw ba? Ayun lang, oo. Yun lang, Kasi oo. may mga, never naman naging perfect ang isang pangulo eh. Kahit naman sino yan siya, or kahit ano pa man siya, meron at meron pa rin masasabi ang taong bayan kung satisfied ba sila, or hindi, or neutral. Meron at meron yan. Pero for me kasi tignan na lang natin kung ano yung mga nagawa niya at yung mga magagawa Gawa pa niya niya. pa. Let's see, Oo, let's see oo. naman talaga. Suportahan na lang Suportahan natin. natin. At sana din makinig din. Oo, Oo. yun lang naman talaga. ang Yun yung sa kailangan. akin. Oo. Yun lang. Again, the Again, views and yes. opinions of the guest and the host does not reflect the views and opinions of the program and of the network. Totoo yan. Ay, social natin dun. Well, what can I say? Say, I memorized it. Naku mga ka-MB, umpisa pa lang yan ang happiness natin ngayong Lunes kahit na mahangin sa labas, maulan-ulan. Naku, kailangan dapat ilabas natin ang pagiging Pinoy natin. O alam mo ba na merong isang vlogger Yeah. na dito sa Dagupan nakatira. Tapos, syempre, biro-biro na, merong bagong swimming pool dito sa Dagupan. Tapos pinakita niya yung baha.
O ngayon labas siya Labas doon. siya, Oo, pero totoo. nagbigay naman siya ng kanyang paliwanag regarding this na sinabi niya na matagal na akong naninirahan sa Pilipinas and Filipinos do that as well kasi na ginagawa na lang biro kung ano man yung nangyayari. Oo. Kasi yun yung nagpapagaan sa loob ng bawat Pilipino na kahit na gaano pa yung kahirap ng pinagdadaanan, meron at gagawa ng paraan actually ang mga Pilipino para lumabas pa rin yung karakter na masayahin, mapagbiro, ganyan, Totoo di yan. ba? Totoo. Well, ganun talaga. Kasi yung ibang tao, ganun din naman talaga yung way nila para lang isipin na, ang bagyo lang yan, bahalang to, lilipas Oo. din yan. Ganyan. Oo, Pilipino kami. Pilipino. Baha Oo. lang yan, si Emong lang yan, Oo. Pinoy kami. Totoo yan. Yun yung sabi nila. Anyway, mga ka-MB, tuloy-tuloy lang ang nakakahawa nating feel good energy at kasiyahan dahil sa pagbabalik natin. Miss Angelica. Yes po, abangan nyo po ang mga balitaan na ihahatid namin sa inyo kung saan po, nako po, dyan sa Balili River sa La Trinidad, nalubog po sa baha, nagmistulang isang ilog po dyan nung nakaraang linggo po yan. At hindi lang yan, dahil same din po dyan sa bayan ng La Trinidad, nako po, umabot sa critical level po yung Balili River. Kaya pinag-iingat po yung mga residenteng nakatira mismo doon sa perimeter ng river. At hindi lang po yan dahil sa Pangasinan naman, dalawa po ang nasawi dahil po nalunod. Naku po. Dahil na rin dito sa baha. Oo, nga dahil na dito rin ganap, sa bagsik ng bagyong Emong. Naku. Oo. At saka mamaya din, dahil nga dito sa ating panahon ngayon, meron nang nangangamoy. Naku po, oo nga. Kaya abangan natin yung katanungan natin sa What Chatting, ano yung mga kasagutan. At meron na tayong hint. Yung nangangamoy o ikaw yung nang-aamoy, sabi yata niya. Or nakakaamoy. Naku, alamin natin mamaya yung mga nakakatuwang kasagutan ng mga tao sa labas. Ano. At syempre, may makikilala din tayong isang advokasya mula sa isang kabataan. Wow. Sa ating Gen Zs. Nako, mga ka-MB, lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado mapikong-pito. 7 healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers.
iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan. Anong pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. Na makakapagpabuti sa buhay ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. July 28, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Tuluyan ng nalubog ang mga pananim sa baha sa La Trinidad, Benguet. Ilang mga kabahayan binaha na rin. Narito ang report. Sa patuloy na pagbugso ng malakas na ulan, dala ng bagyong Imong at Habagat, nagmistulan ng lawa ang strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Ang mga tanim nalubog sa baha. Halos manlumungas sa nangyari sa kanyang mga pananim ang magsasakang si Tatay Harbert. Sa Diyos ko na lang kung paano mangyari sa tanim namin. Kinakabahan ako, baka maanod yung mga gamit ko eh. Si Tatay Roland naman pinagmasdan na lamang ang mga pananim na nalubog sa tubig. Kaya natin na bumaba yung tubig, tapos ano natin kung anong mangyari, ganun. Nagmistulang ilog na ang kilalang strawberry farm dito sa La Trinidad, Benguet. Ito'y dahil sa walang tigil na pag-uulang dulot pa rin ng bagyong Emong at Habagat. At dito nga sa aking kinatatayuan, hanggang tuhod na po ang tubig at banda doon, lagpas tao na po yan. Yung mga tinanim naman ng mga magsasakang lettuce dito, nalubog na rin po sa tubig at putik at naging pataba na lamang ang mga ito. Samantala, inabutan naman namin sa evacuation center si Nanay Jusel. Kwento niya, pinasok raw ng abot dibdib na tubig baha ang kanilang bahay sa Pico, La Trinidad. This is the second time na pumasok, as in yung tumaas hanggang sa kwarto. So by 3:30, medyo malakas na yung ulan. So we decided to call na lang the rescue hotline. Mahirap talaga. Affected na lahat yung pati yung work ko, tapos yung senior pa si father, syempre kawawa, baka yung health niya. Diba? That's why then the kids na rin. Nalubog na rin sa baha ang isang compound na ito sa Pico, La Trinidad, Benguet. Ito'y matapos ang malakas na buhos na ulan na dulot pa rin yan ng bagyong Imong at Habagat. At ang mga nakatira nga dito ay nasa evacuation centers na at ang iba naman daw ay nasa kanilang mga kamag-anak. Puspusan naman na ang pag-iinspeksyon ng pamahalaang bayan ng La Trinidad sa iba't ibang barangay. Sa atin, naka-activate na yung Emergency Operations Center natin. Kung saan lahat ng mga members po ng response cluster nandito na po siya. Alam naman po natin na for the last ilang oras, magmula po ng alas 2 kaninang umaga, talagang malakas po yung buhos ng ulan. Nakita po natin na talagang for the last 24 hours, buhos po siya ng almost 300 mm na halos equivalent po ito ng 2 buwan na halos ulan. 2 pamilya na o 15 individual ang inilikas ng MDRRMO kaninang umaga. 8 dito ang bata, 1 buntis at 1 senior citizen. Marami pong naitalang pagbaka na karamihan po dito po sa body floor. Ibig sabihin dito po sa mga barangays ng Bitag, Barangay Bitag, Pico, Bugis, Wangan. Yun po, medyo marami pong mga reported na baka po dito. Nakita din po natin na yung po natin, strawberry farm na baha din po siya. Talagang naapektahan po yung mga farmers natin po. Sa ngayon, pinag-iingat pa rin ng pamahalang bayan ang publiko. Angel Arquero, RNG News.
Ikinaalarma naman ng ilang mga residente ang pagtaas ng level ng tubig sa Balili River. Narito ang report. Taon na mula nang lumipat si Nanay Shoni sa Barangay Balili, Lat, Trinidad, Benguet. Dahil malapit sa Balili River, malaki ang kanyang pangamba para sa kanyang kaligtasan tuwing malakas ang pag-uulan. Medyo tumaas nga eh. Lalo nung ano ng hangin, natakot konti. Pero may mga ano naman dyan, siguro may mga rescuer pag ganun. Isa lamang siya sa daan-daang mga residente sa Barangay Balili na nangangamba sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa Balili River. Ngayong araw nga, July 25, tuluyan nang tumaas ang level ng tubig ng ilog dahil sa bagyong Imong. Nag-monitor kami sa mga creeks, sa mga waterways. Gawa nung kaninang 5:30, muntik nang umabot sa critical level ang tubig natin. Makikita sa aking likuran ang sitwasyon ngayon dito sa Balili River, Lat, Trinidad, Benguet, kung saan mataas na at malakas ang pagragasa ng tubig dito sa ilog na ito. Kaya naman pag nagpatuloy pa ang pag-uulang, dala pa rin ng bagyong Emong at Habagat, maaaring pumantay ang tubig na ito sa tulay at maaapektuhan ang mga residenteng nakatira dito mismo. Puspusan naman ang kanilang pagbabantay sa level ng tubig, lalo na kung sakaling kinakailangan nilang palikasin ang mga nakatira sa paligid ng ilog. Masyadong mag-ingat po sila gawa nung at least pinuntahan namin yung, kung maalala nyo, last year may nalunod dito sa may Mamaga Creek galing nung Ambyong. Kaya yun, pinuntahan namin para in case na may mga naglalaro doon ng mga bata is masaway po sila. Samantala, isinarado naman sa mga motorista ang Cannon Road matapos ang pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bato sa itaas na bahagi ng tunnel. Pinalilikas naman na ang mga residenteng nakatira malapit sa pagguho. Angel Arquero, RG News. Dalawang individual ang nasawi sa insidente ng pagkalunod habang patuloy ang paglikas at pagtulong sa libo-libong mga Pangasinense na apektado ng baha at bagyong Emong sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Magbabalita Val Desmaya. Alas 10:40 ng gabi kagabi, July 24, naglandfall na sa bayan ng Agno, Pangasinan ang bagyong Emong. Pero bago pa tumama ang bagyo, naramdaman na sa iba't ibang bayan ang lakas ng bagyo. Sa pagkagat ng dilim, tila ibinuhos na ng bagyo ang buong lakas nito sa bayan ng Agno. Nawarak na. Sa bayan ng Mangaldan, 2 kaso ng pagkalunod ang naitala. Isang 55 anyos na lalaki ang natagpo ang lumulutang sa isang malaking kanal sa Barangay Anolid noong July 24. Ang biktima ay kinilalang si Martin Buclares, isang pedicab driver at residente rin ng nasabing lugar. Ayon sa Mangaldan PNP, huling nakitang buhay ang biktima noong gabi ng July 23. Matapos ang pagkawala,
natagpuan ang kanyang bangkay sa rumaragasang tubig na nag-uugnay sa bahaging binahang kanal. Samantala, isa pang kaso ng pagkalunod ang naitala sa Sitio Baybay, Barangay Bantayan sa parehong bayan. Nasawi rito ang isang 14 anyos na binatilyong nahulog mula sa tulay. Natagpuan ang kanyang bangkay matapos ang halos 4 na oras na search and retrieval operation ng MDRRMO Mangaldan Quick Response. Sa paglayo ng bagyong Emong sa probinsya, tumambad sa mga Pangasinense ang iniwang pinsala ng bagyo. Sa lungsod ng Alaminos, humambalang sa kalsada ang nagtumbahang mga puno. Ang motorista, stranded, matapos bahain ang mga kalsada at tulay. Isinagawa naman ang malawakang relief operation kung saan abot sa mahigit 1,000 relief packs ang ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan sa mga evacuees na nasa Calasiao Sports Complex. Sa Aguilar, nasa mahigit 100 pamilya mula sa ilang barangay ang nananatili pa rin sa evacuation center. Personal namang ipinamahagi ni Governor Ramon Vigico III ang tulong na naglalaman ng food packs, hygiene kits at gamot sa mga apektadong residente. Nagpakain din ng Gicosina on Wheels ng libreng lugaw habang isinagawa rin ang mga serbisyong medikal sa tulong ng mga doktor ng Bayambang District Hospital at Pangasinan Provincial Hospital. Sa Orbistondo, pinangunahan ng Coast Guard ang forced evacuation ng mga residente sa Barangay Angatan. Dinala sila sa evacuation center sa Rial Elementary School. Sa bayan ng Bani, inilikas ang 40 katao sa Sitio Ulanan matapos silang matrap sa gitna ng rumaragasang ilog. Sa San Carlos City, nanawagan na ang alkalde ng lokal ng pamahalaan sa mga residente sa Barangay Balite Sur na agad lumikas habang hindi pa tumataas ang baha. Nakahanda ang mga otoridad na magsagawa ng forced evacuation kung kinakailangan. Mas mahirap na ani no bilbilang nasabihan na labi at mamparescue era mas delikado. No mas masakbay ni nato wala ni agaw sa ragtira ni rescue, sa ragtira ni evacuate, mas maong ninatan. Kasi no naani labi ang timot ang tanon tuy nagawa pero mas maragop lamay makalikas laranatan. Sa Binmalay naman, nagsagawa kahapon ng forced evacuation sa mga barangay na malapit sa tabing ilog dahil na rin sa banta ng storm surge at pagtaas ng tubig. Hapon po, base po sa Municipal Ordinance number 9 Series of 2021, ipinapatupad ng ating munisipyo ang forced evacuation sa ating barangay dahil sa banta ng storm surge, dulot ng paparating na bagyong Emong. Dahil sa pagbayo ng malalakas na hangin, natumbang ilang poste ng kuryente at puno. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang Lingayen LDRRMO at mga kawani ng BFP para tanggalin ang mga nagtumbahang mga puno sa kalsada. Hindi rin nakaligtas ang Dagupan City sa matinding baha. Lampas binti at abot bewang na ang tubig sa ilang lansangan. Ito'y matapos lumagpas sa critical level ang Sinukalan at Marusay River. And right now, yung pinaka-concentration po natin is yung bayan po ng Calasiao dahil nag-overflow po yung Marusay River. Ito po yung Dagupan, Pantal, Sinukalan River and as of last count po namin, 17 barangays po yung apektado. Ang karinderyang ito naman sa Calasiao, tila naglaho matapos nalubog sa baha. Samantala, patuloy ang isinasagawang mga search, rescue at relief operation sa tulong ng PDRRMO, Philippine Coast Guard, Philippine Army, PNP, BFP, barangay officials, Philippine Red Cross, WASAR team at mga volunteers sa buong lalawigan. Agriculture po natin, meron po tayong 31 million po. Partial damage report po ito and we see a trend kung halimbawa lalakas pa po yung ulan dahil ngayon po ay wala pong pasok, yung pong ating rapid damage assessment and needs analysis ay kasalukuyan po silang nasa field din po but in the next coming days we expect this will be higher than reported sa kasalukuyan. Sa ngayon,
nasa 13 bayan na sa probinsya ang isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang idinulot ng bagyong Krising, Dante, Emong at ng Habagat. Patuloy rin ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga apektadong pasahero, partikular na mula sa Lingayen patungong Alaminos City. Nananatiling naka-alerto ang mga opisyal at mga rescue team ng iba't ibang bayan para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Valerie Dismaya, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, paganda ka ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado at ikong ito. Sa healthy habits for the go. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good deal at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. At nagbabalik ang Morning
balitaktakan, aray ko, at nauntog. Nauntog po Nakakaloka. Oo. Alam mo, nung nakaraan, I think kahapon yun, Yes. natanong ko parang random thoughts. Sabi ko, ilang porsyento kaya ng mga residente ng Baguio ang hindi naligo during yung kasagsagan ng Baguio? Well, may sumagot, nakakilala ko, sabi niya, 60%. Sabi, oo din, basta ka isa din ka ba naman. doon sa 60%? Ano, naligo ako kahapon. Kahapon. Kahapon lang. TTHS sa akin Everyday. Oo, pero yun nga yung sinasabi ko, at least hindi nangangamoy ang mga taga rito. No? Kasi hindi ka naman pinagpapawisan. At saka isa pa, ba't ka maliligo lang sa bahay ka din lang naman? Wala namang pasok. Diba? Kayo-kayo din lang naman nag-aamuyan. Pero meron yung maselan kasi yung ilong talaga, na kahit na naulan, malamig ang panahon, naliligo talaga. Ikaw ganon, hindi mo kaya? Hindi ko kayang hindi maligo. Kahit alam kong mababasa din ako, kasi nga umuulan, papasok sa work, hindi ko kayang hindi maligo. Oo, maamoy din naman kasi paminsan-minsan. Pero pag mag-isa mong natira sa bahay mo, okay lang. Isang linggo. Makiang angot kay lang. Naku, kung usapang amoy naman, ito ang tanong ng bayan. Ano nga bang mas pipiliin mo? Ikaw ang nangangamoy o ikaw ang nakakaamoy? Parang hindi ko to carry. Alamin natin ang makasagutan ng madla sa What You Think. Good morning, Baguio City. Ako si Aaron B. At halika kayo at samahan nyo kami para sa ating morning segment ng What You Think. Andito tayo ngayon sa Burnham Park para tanungin ng ating mga ka-MB kung mas pipiliin ba nilang sila ang nangangamoy o sila ang nakakaamoy. Yeah, boy. Tara. Hello po, ma'am. Kung kayo po ang pagpipiliin, mas gugustuhin nyo po bang kayo ang nangangamoy o kayo ang palaging nakakaamoy? Hindi lang po, ma'am. Both. Kasi hindi naman pwedeng ako lang naamoy. Ang nangangamoy o kayo ang palaging nakakaamoy? Yung nakakaamoy na lang. Bakit po? At least may self-awareness din po kasi sa sarili. Nangangamoy o kayo ang palaging nakakaamoy? Ako yung nakakaamoy. Paano naman po pag sobra-sobra na? Pag nakatapak na kayo, may mga ganun po. Bago pa mapaisip nyo po. Nangangamoy o kung kayo po ang laging nakakaamoy? Nakakaamoy na. Bakit po? Mas nakakahiya po kasi kapag yung sarili na is mabaho. Nangangamoy o kayo ang palaging nakakaamoy? Nakakaamoy. Bakit po? Kasi personally yung hygiene is very important po na sa tao. So, mas maganda po na nakakaamoy kasi pwede ka pong if you can approach them po na magsabi. Okay. Pero syempre dapat hindi offensive yung way ng pag-approach. Nangangamoy o kayo ang palaging nakakaamoy? Yung nakakaamoy na lang. Siyempre, sasabihin na sa may katungkulan na kung sino yung kung ano mang bagay na yun. Wow! Para... Dahil masarap parang nakakahiya naman po yung iba yung nakakaamoy. Wow! Since dapat we in ourselves, dapat alam po natin kung paano tayo or ano yung magiging mukha natin sa ibang tao po. Oh my God! Ayoko po kasi talaga personally, ayoko po na kung sa sarili ko po. Kasi sobrang important ng hygiene talaga. Kayo po, sir. Nakakaamoy. Bakit po? Ayoko maging baba. At ayun po ang sagot ng ating mga ka-MB. Kayo po dyan sa studio, ano pong mas pipiliin nyo? Kayo ang nangangamoy o kayo palagi ang nakakaamoy?
Ay, ako siguro, ang pipiliin ko, ako yung nangangamoy. Kasi pwede mong iligo. Pag meron ka namang mga deodorant, meron ka namang perfume, ganon. Kasi kapag ikaw yung nakakaamoy palagi, Diyos mio garapon, paano ka mabubuhay? Ngayon na lang ang naaamoy mo, ang kyoho-kyoho. Oo. Hindi mo naman pwedeng lagyan yan ng perfume everyday. Masakit din naman yan sa ilong. O, ikaw, Miss Angelica. Mas kaya ko pang ako yung nakakaamoy kesa ako yung mangangamoy. Kasi hindi ko pag may smell conscious kasi ako. Ay! Hindi, pero iba kasi kapag ikaw yung aamoy mo mismo yung sarili mo, tapos malalaman mo maaamoy din ng iba. Parang hindi ko kaya yun. Ako kaya ko yun kasi kapag nangamoy ka, masyadong immune yung ilong mo sa sarili mo, hindi ka na mabaho. O ibang tao na lang ang makakaamoy nun sa'yo, ganon. Pero totoo yun. Kapag nasanay yung ilong mo sa sarili mong amoy, hindi mo na mamamalayan, makyoho ka na pala. Majoka, ganon. Totoo, pero mamaya amoyin ko. Nako, ngayon naman mga ka-MB, tumako tayo sa, Lakad Ganda. Oy, sus, ng mga kabataang queer. Ang kanilang panlaban sa toxicity at queer phobia. Ating tunghayan ng pride bilang fashion, protesta at komunidad sa mata ng mga Gen Zs. Witness the loudest celebration of the LGBTIQ+ community right here in the city of Baguio. Bakit ba kasi kailangan pang iparada? Bakit kailangang ipagmayabang at ipakita? Sabi nila, ang Gen Zs daw masyadong sensitive, masyadong maingay, at masyadong pabibo. Pero, look around kami, wala kaming padusot. Walang preno, walang pasensya para sa puot. Kasi today, we show up loud, colorful, at whole. And yeah, some of us are in boots, yung iba naka-heels, scarves, glasses, and earrings. Pero hindi lang to basta fit check, people, okay? This is also a fight check. Kasi bawat hakbang dito, may pinanggalingan at may pinagyalaban. Kaya tara, silipin natin kung bakit ganito maglakad, magmahal, at lumaban ang Gen Z. Welcome to Gen Z Pride, kung saan ang lakad ay hindi lang basta lakad. Ito ay lakad ganda na bumabangon from toxicity at queer phobia. El La Cueva nga po pala from ISU Etiague. Ang constant sa attendance ng laban, laging present sa lakad, at syempre, certified kakwentuhan mo sa anumang issue, tissue, at syempre, fashion statement. And welcome to Gen Zs, kung saan Gen Z ang tanong at ang sagot. Burnt out na dahil sa sistema, pero tunay pa rin, kasi kung hindi tayo kikilos, sino pa? Sabi nga na rin kanina, hindi lang to basta fit check, fight check to. Pero sorry not sorry, ang laki ng ambag ng fashion sa Pride. Bakit? Because for us queers, fashion is our first and loudest sigaw na andito ako, I exist, and I belong. Even when your voice shakes, yung boots mo, hindi. Kahit takot kang sabihin yan, yung kulay na suot mo, sinabi na niya. Kasi fashion, kung anong sinusuot natin, it speaks before we do. And now, let's meet the fabulous humans behind these fits. Mga Gen Z na hindi lang basta rumarampa, naglalakad ganda. Unang rumampa, si Yana Angeli, pansexual powerhouse. Fierce, feminine, fearless, sanay mag-isa, pero pag magmahal, laging buo. Next naman, si Lester Bukalile, blooming gay icon. Laging may sigla, laging may himig sa bawat hakbang. At syempre, hindi magpapahuli, si Tupe, DIY gay diva. Kung may tela, may runway. Kung may moment, siya ang bida. So, we asked them, may suot ka ba noon o ngayon na parang sumisigaw na, yes, ako to? Of course, ang aking kasagutan ay ang aking accessories. Dahil, bakit nga ba?
Cause I feel empty without it. Parang pag may nakalimutan ka asan ang nila ko? Parang empty. Ganon ang feeling niya. Natatandaan ko siya nung K1 ako. And kasama ko kasi yung mama ko na nagtatahi siya ng damit. Then nakita ko yung palda ng pinsan ko na tinatahi niya. Sobrang haba nun sa akin. Tapos trinay ko siyang sinuot. Then binagayan ko siya. After nun, kinausap ko si mama, sabi ko sa kanya, Mama, ganda na ba ako? Sabi ko kay mama ko. Tuwa si mama ko. Tapos, syempre, yung na-feel ko dun is masaya ako. Pero, meron din yung halo na kinakabahan kasi baka malaman ni papa ko kasi ayaw niya talaga na nagsusot ako ng pambabaeng damit. Syempre naman, hindi mabubuo ang sangkabaklaan mo kapag hindi mo natry yung ganong bagay. Hindi ko siya maalala, hindi ko maalala yung age ko kung kailan ko ginawa yun. Pero bata pa ako noon. Meron ko nakitang kumot. Kasi ang ganda niya. Tapos kulay pink pa siya. Tapos syempre tayo nung kabataan natin, ilalagay natin siya as parang palda, as gown. And then imagine natin nasa runway tayo. And very confident. Ganun ako noon. So, kapag ka nakakapag-dress ako ng freely, of course, comfortable ako. Feeling mo walang nandiyan sa'yo, ganyan. At saka, you can do whatever you want. You can slay your outfit the way you want. And then, if I see someone who's pansexual and they dress feminine, I feel like hindi lang ako. Kasi minsan, belonging starts with what we dare to wear. Minsan, isang statement item lang ang pagitan ng stranger at ng safe space. So kung fashion show man ang tawag nila sa Pride, edi well, girl. Kasi ganito talaga magpakita ang Gen Z. Maingay, totoo, at syempre, confident. Dahil sa wakas, pinipili na nila ang sarili nila. At hello, that's not padibo, that's growth. Kasi, pag self-aware ka, may anyam ka at hindi ka nauuto ng toxic mores. Shine ka bakla kasi dyan tayo nag-excel sa pagiging woke with both style and the heart. Pero syempre, hindi lang to nagtatapos sa laban natin para sa sarili natin mga bakla. Kasi ang Pride, hindi lang to personal best, protesta rin to. Yes, may campaign for ourselves, but also, may paninindigan din for the community. Ganito kasi yan. Noong 1950s hanggang 1960s, tinawag pang sociopathic disorder ang pagiging bakla. Dahil daw delikado, binawal silang pagsilbihan ng alak. Pero kahit natanggal na yung ban, hindi pa rin sila pinagsisilbihan. Kasi ang totoo, hindi pa rin sila tanggap. Diyan pumasok ang mga mafia. Simple lang ang prinsipyo nila. Kung bawal sila sa iba, sa amin sila pupunta. Kung may customer, may pera. Kaya nabuo ang Stonewall Inn, isa sa mga kakaunting lugar kung saan pwede silang maging sila. Pero kahit hindi naman nabawal, nakakahanap pa rin ng rason ang mga haters nila. Like, hindi pa rin natin gusto eh. So, like, they would go raid the bar. They would raid the bar, like, maybe once a month. So, like, anong pwede nating gawing reason para i-shut down pa bar natin? Like, let's find reasons to shut them down. Kesyo, public indecency, cross-dressing, o kahit simpleng itsura lang ang iba. Lahat pwedeng gawing dahilan. At kung hindi ka mapigilan sa pinto, papalinyahin, papayain, at kakapkapan ka para lang mapatunayan na bakla ka talaga. Pero kahit pa ulit-ulit silang inaaresto, bumabalik pa rin sila. Bakit? Dahil sa loob ng Stonewall, doon sila nagiging totoo. Doon sila tinanggap. At syempre, doon sila may komunidad. Kaya tiis lang sila. Hanggang sa hindi na nila kaya. June 28, 1969, hindi na lamang kasi pamamahiya ang ginawa ng kapulisan. Dumating na sa punto na bugbog sarado na inabot ng isa sa kanila. Doon sila nagdesisyon na tama na. Are we gonna do something about that? That's our friend. Like, we are so tired of this being a regular thing, that we are being dehumanized, that we are being beat up, that we are being harassed and raided for a place that is supposed to be safe for for ourselves, right? So, they started throwing pennies at the police, and then it kind of like escalated to throwing rocks, and then to this like angry mob of people, and then the police realized they were outnumbered. Ilang araw tumagal ang gulo, pero hindi sila natalo. And that's why Pride is a protest. Hindi pinakinggan ng pakiusap, kaya kailangang isigaw. Hindi sila nakita, kaya sila mismo ang nakikita sa sarili nila. Pero higit sa lahat, ang Pride,
ay komunidad. They treated me so well na parang magugulat ka na, oh, sa Sapphic community, there's this girls willing na i-treat ka ng sobrang maayos. Sabi nila sa akin, if you're gonna find someone for you, kunin mo na lang siya sa amin na kayang pandayin yung pag-princess treatment namin sa'yo, sabi nila. Or, mas kayang higitan yun. Kasi recently, we went on a vacation sa LU. Nasa beach ka, swimming around, tapos, di ba, you guys are talking, tapos yung isa inaalon, tapos yung isa umiikot-ikot, ganun. Parang, napaka-safe kasi ng inner child doon. And, doon ko na-realize na, oh, I found the people na I will cherish forever. Na parang, this is a very safe space na kahit anong pag-usapan namin, freely namin na pag-uusapan yun without judgment. And if needed ng criticism, they're always there to guide you, let you learn your lessons, and be there for your growth. And that's just amazing for me. So, ayun, I'm really glad na even with my struggles, of being this hyper-femme, bisexual girly na kahit saan ako pumunta, feeling ng iba, oh, she's straight. Oh, no, she's lesbian. Oh, lesbian ka talaga. Ganon. Tapos, you know, those kind of stuff. I'm really glad na I found those people close to my heart. And very wholesome lang yung namin, yung pag-meet namin, tapos yung pag-share ng life namin with each other. Sabi nila, blood is thicker than water daw. Pero ang hindi alam ng iba, ang kabuuang linya niya ay the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Ibig sabihin, yung piniling pagmamahal, mas matibay sa kadugong hindi ka naman pinili. Minsan, may mga tanong talagang paulit-ulit. Bakit ba kasi kailangang iparada? Bakit kailangan pang ipagsigawan? Pero kung nakita mo kami ngayon, kung narinig mo ang boses namin, at nakita mong hindi kami nag-iisa, then you now know. Itong martsyang ito, hindi lang siya parada. It's proof na kahit ilang beses kaming burahin, babangon pa rin kami. Kasi ito ang lakad na hindi sumusuko. Lakad to na hindi pinili, pero lumaban. Lakad ng napagod, pero piniling lumaya. Lakad ng Gen Z na bumabangon at patuloy na lumalaban from toxicity at queerphobia. This is Gen Z Pride. Loud, loving, and unapologetic. At sa lakad na to, hindi ka nag-iisa. Kaya naman, season next na kubang mga mahal kong bading. Lakad! Ganda! Diba? Nakakatuwa naman. You can really feel the passion behind the advocacy leading to waving the flag of rainbow community, not just for the person, pero for the whole community. Because we believe in the saying, if we are together, we're all in this together. I think that's a song. Oh, really? Ay, nako, maraming salamat naman sa pagpapakilala ni Rowella Lacueva ng Isabela State University, ang advokasya ng LGBTQIA+ community. Bakit ito? Oo. As a queer person myself, the very reason why yun yung topic ko is because I feel like a lot of people ay nagtatanong rin, bakit masyadong maingay? Bakit kailangang iparada? Bakit kailangan maging loud? And so, I wanted to be able na maintindihan ng tao kung bakit nga ba. And so, I came up with like three sagot. Okay? Pride as a fashion, pride as a protest, and pride as a community. And those are the reasons why hanggang ngayon, hindi dapat matigil yung pagpaparada. At saka matagal kasi yung naging history, way back noon pa talaga, that Pride Month or yung Pride Walk kailangan talagang gawin kasi marami ng mga buhay
ang nawala dahil nga sa phobia ng mga tao at hindi pagtanggap ng komunidad dito sa komunidad ding ito. Maraming nawala, maraming nasaktan, and that is the shout of this community na sana matigil yon because we are also human being. Totoo. We're not just fairies. Huh? You're not just unicorns. Yes, we're also mermaids. You're also people. Oo, tama, Same no? lang din kayo sa ibang gender. Real. Totoo. Pero maganda yung pagkakapresenta mo. Kaso, ngayon kasi ang daming mga issues, ano? Oo, ang daming issues. And I think you are one, you are one that can also answer some of the questions. Like, eto nga't merong pinag-uusapan na naman about same-sex marriage. Oo, should this be legalized? Is this one shout of LGBTQIA+ community? Ano yung side mo doon? Actually, as much as possible, if possible naman talaga, approve ako sa same-sex marriage. Pero, for me lang rin, no, mas magiging efficient if ilulungsad muna natin yung same-sex union. Kasi nga, aside from the fact that LGBTQIA+ ay may right rin yung iba to religious freedom. And so, if magka-clash yun, mahihirapan tayong iungsad yan. And therefore, if gusto natin talaga na mag-move forward tayo, then we're gonna go with something efficient muna. Isang step lang muna towards and then maybe someday, if ever man, at kung may mga religions talaga that actually allows it, then that's good. But something like we cannot push it to other people rin na hindi yun yung belief system nila. Kasi nga, kailangan mo rin i-weigh yung dalawang freedom. Because both of them are freedoms. And so, so yun yung ko dun. Kasi mas madaling illegalize actually ang same-sex union than same-sex marriages. Yeah. Dahil nabanggit mo na rin lang ang salitang pushing. Eto kasi, syempre, hindi na natin maiwasan ang mga pronouns ngayon. Oo. At meron isang artista nga ang nagkomento regarding sa isang post na ginamitan ng she at her. So sabi niya, you cannot impose that to the general public. If they see you as a man, they will call you a he or a him. Oo, hindi mo yun mai-impose kasi may sariling pananaw yung taong yon. Ano yung stand mo doon sa mga pronouns natin yan? Ayun nga. So, according sa post, if makikita nyo yun, for me lang naman kasi, no, paano kapag kunwari si Miss Angel, tatawagin ko Sir Angel? Is that like something na ginagawa lang natin to queer people or paano pag gawin siya sa straight people? And I was like thinking, syempre, magrereklamo rin naman. Magrereklamo ka po ba kapag sinawag kang sir? Because Sir Angel. And it's gonna, it's gonna feel weird. So, I hope sana na, gusto ko lang rin sabihin, that people cannot just be labeled as one thing only and one thing only. Sobrang diverse ng tao. And so, if yun yung gusto nila for themselves, then you should actually respect that. And that's not gonna, hindi ka matatapakan in that process, actually. Hindi matatapakan yung pagkatao mo as a straight person, as a gay person, as a lesbian person, if you just try to actually respect people for what they wanted. For themselves. Totoo din naman. Pero yun nga, sa katulad ng sinabi niya, respeto. Kapag sinabi niya na tawagin mo akong he, she, or whatnot, diba? Respetuhin mo yon. Pero again, bilang isang parte ng komunidad ng LGBTQIA+, hindi mo yan mai-impose nga sa lahat. Na kahit hindi mo naman pwedeng sabihin na tawagin he, mo ako, she, no, hindi. Nakikita kitang lalaki That you cannot impose any longer. Hayaan, respeto mo na rin yon sa pananaw ng taong yon. If hindi kanya kayang sagutin ng dahil ay sa opinion mo, hayaan mo na lang kasi hindi ka naman pinanganak para i-please mo sila. Because respect begets respect. Exactly. Hindi naman ibig sabihin na ikaw gusto mo lang ng respeto, dapat ikaw lang ang binibigyan ng respeto. Hindi din. Kasi ang ibang tao, may sarili din silang pananaw. So, respetuhin mo din yon. Di ba? Respect begets respect. Ay, that's nice. Di ba? And if we continue on respecting each other's perspective in life or yung pananaw natin sa buhay, I think we can create a better world. Exactly. Where hatred cannot foster.
naalala ko na yan. Pero totoo, kung may respeto tayo sa isa't isa, hindi na kailangan, wala namang mangyayaring discrimination, mga kung ano-anong harm, kung anong gagawin dyan. Real. Pero anyway, napakaganda ng presentasyon mo from history to the present as a community. At gusto ko yung nagamit nga at nabuo yung blood is thicker than water. Kasi hanggang dun lang tayo hindi natin in-expect na mas malalim pa kaya yun. Blood is... The blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Diba? May paganda. Ganda nun. You choose your family. That's why I choose to be happy. Baka may nais ka pang mensahe sa mga tagapanood natin ngayon. Yun lang I want everyone to actually know rin na yun nga nabanggit ni Miss Bea kanina that respect begets respect. Pero at the same time, you will not wait for other people to respect you, for you to respect them. So, you will respect the person and mawawala lang yung respeto pag hindi ka nila respeto pabalik. And yun, sa shoutout po pala sa ating sa ating mga kila Ate Eliza, kila Ate Ira na tumulong sa akin sa Gensis ko, and kay Sir Abby, taning ko rin. Thank you so much. Ayun po, maraming salamat. Families! Of course. Mama, kuya, tita, mga kuya ko, papa, thank you so much for always supporting me. And super na-appreciate ko po kayo. I could have done anything without you po. Ayun pa, Oo, yun daw. Shoutouts! Ayun. Ilapit nyo kasi. Okay, sige. So, good morning daw po kila Jo Marcelo. Ayan. Hello. Kay Joshua Elarde daw, good luck daw sa laban. Dali! Thank you po, kuya. Thank you so much good luck sa laban. Kamo na. Good luck sa laban! At saka si Karil. Hindi daw siya nakatulog for today. Tapos pasalubong daw yung bread, sabi ni Karil. Hi, Karil! Sarmiento. Kakaloka. Anyway, once again, that's Ruela Grace La Cueva of the Isabela State University. Thank you very much for introducing your advocacy for the LGBTQIA+ community. I hope lahat nalinawan na, no? Yes. Pero marami pa tayong dapat pag-aaralan tungkol dyan. Marami. Anyway, mga kaibigan nga ang ating happiness ngayong Lunes dito sa Morning Balitang Towers Empire. At maraming salamat muli sa Pong Tao Dashcom Supplier located at Longlong Lateranidad, Benguet, Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plus, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJeps accredited with free ocular inspection, free assembly, and with minimal delivery charge. Homebound Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful, located Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. I would also like to thank Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Of course, hindi rin mabawala ang Surf to Sawab with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Yes naman, at good morning naman kila Joe Marcelo, Mika Manuel, Jelwin Manuel at Wiro Kyle Manuel dyan sa may Pampanga! Happy viewing po sa inyong lahat at kung nasaan man kayong sulok ng mundo na nanonood sa atin ngayon, good morning sa inyo. Stay warm and cozy pa rin. Exactly. And gusto ko rin pong batiin yung mga friends ko dyan na nanonood nasa work. Hello, Thea, kay Cha, kay Billy, kay Lara, kay LJ, kay Pops. Kung sino man yung mga friends ko pang hindi ko nababati dyan. Marami rin nagpapashoutout. Hindi ko na maisa-isa. Sino? Saan sila? Wait lang. Marami. Kay Joshua. Hindi ko kilala. Oo, kay Hindi mo sila kilala? Kay Joshua, kay Jodeline, kay Adrian, kay tita ko, kay Lee. Ayun, good morning. Ay naman, good morning everyone. Stay safe pa rin tayo dahil hindi pa rin nawawala ang hanging habagat. Yes. Oo, na nagdadala pa rin sa atin ng pag-ulan, masamang pag-ulan at masamang panahon. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga nalabas at syempre sa mga nagmaneho, ingat po tayong lahat. Ayan, at nakasama nyo ngayong Monday ang nag-iisang, Chabebe girl ng RNG, Miss Angel Arquero. And of course, ang nag-isang pupilya sa umaga, Miss Bea
dito pa rin yan sa Morning Balitaktakan.